Tahimik ang simula, pero may bigat at presence. Isipin mo ang isang senaryo. Naglalakad ka sa isang lugar na hindi pamilyar. Wala kang kausap, walang nakatingin sa'yo pero alam mo ang direksyon mo. Ang bawat hakbang mo ay purposeful. Ganito rin sa dynamics ng relasyon. Ang unang hakbang ay hindi laging sa salita. Ang presensya mo, ang pacing ng bawat kilos, at maging ang katahimikan mo sa paligid. Lahat, ito ay nagsisimula ng impluensya. Bago pa man magsalita, maraming lalaki ang nagkakamali. Sobrang pagpapakita ng interest, sobra ang pagbibigay ng attention, o sobra ang pagiging expressive sa dami ng salita. Nakakawala ito ng curiosity at tension. Sa kabilang banda, kapag grounded at confident ka, kahit tahimik ka lang, nararamdaman ng tao sa harap mo ang magnetic pull. Real-life example, isipin mo sa isang party, may dalawang lalaki na parehong interesado sa isang babae. Ang isa ay palaging nagbabanggit ng achievements, nagpapatawa ng sobra, at laging nakikipagkwentuhan sa lahat. Ang isa naman ay nakatayo lang, nakikinig, nakangiti sa tamang oras, at nakatutok sa quality ng interaction. Sino ang mas memorable? Madalas ang tahimik na lalaki, hindi dahil siya misteryoso lang, kundi dahil presensya at calm confidence ang nagpapakita ng value. Psychological reasoning. Ang katahimikan at presence ay nagbibigay ng space para sa curiosity. Kapag hindi mo ipinapakita agad ang interest mo sa lahat ng bagay, nagkakaroon ng natural tension. Ang tao ay attracted sa emotional stability at consistency. Pause reflection, isipin mo, bawat kilos mo ay silent statement ng confidence at self-control. Ang tunay na power ay hindi sa words, kundi sa frame at integridad ng kilos mo. Una, presensya at katahimikan. Ang presensya at katahimikan ay hindi simpleng, quiet lang! Ito ay awareness sa sarili at sa paligid. Ang tahimik na tao ay nakakaengganyo kapag may intensity sa loob na ramdam kahit hindi visible. Hindi mo kailangan magsalita ng marami, pero ang bawat salita mo ay may impact. Senaryo, sa isang coffee shop, may dalawang lalaki na parehong nagkakaroon ng conversation sa isang babae. Ang isa ay over-explaining at trying too hard. Ang isa ay nakikinig, nagtatanong sa tamang moments, nagpapakita ng genuine interest sa pamamagitan ng subtle cues, eye contact, nods, slight smile. Pagkatapos ng interaction, sino ang naiwan sa memory? Madalas ang lalaki na grounded, calm at aware. Psychological reasoning. Ang katahimikan ay nagtatrigger ng subconscious curiosity. Ang tao ay naturally curious sa consistent, calm at grounded na presence. Kapag nakikita nila na may internal calm ka, hindi dependent sa attention nila, para ma-feel complete, nagkakaroon ng subconscious pull, stoic insight. Ang katahimikan ay resulta ng self-mastery, hindi ito pinipilit. Ito ay nagmumula sa pagka-aware sa sarili at sa tamang pacing ng bawat kilos at salita. Ang aura ng calm confidence ay subtle pero powerful. Reflection pause, isipin mo, bawat small gesture mo, kung paano ka nakatayo, nakaupo, naglalakad, nagsisignal ng presence mo. Ang katahimikan ay hindi absence ng action, kundi intensity sa loob na ramdam kahit walang sinasabi. Pangalawa, consistency at boundaries. Hindi sapat na tahimik ka lang. Kailangan ring may boundaries ka at consistent sa principles mo. Ang boundaries ay hindi hadlang sa relasyon. Ito ay tanda ng self-respect at dignified presence. Real-life scenario sa dating context, may lalaki na palaging available sa kahit anong hiling o request ng babae. Kahit may good intentions siya, nawawala ang respect at curiosity. Sa kabilang banda, kapag malinaw ang limits at boundaries ng lalaki, nagkakaroon ng silent respect at admiration. Ang tao ay subconsciously nararamdaman ang control at maturity. Psychological reasoning. Consistency at boundaries ay nagtatranslate sa predictable reliability. Kapag alam ng tao na may standards ka at hindi basta-basta natitinag, lumalabas na ikaw ay emotionally stable at grounded. Ito ay subtle form ng attraction. Extended example, sa trabaho, kapag consistent ka sa quality ng deliverables, sa social circle, kapag malinaw ka sa limits mo sa oras at attention, nakikita ng iba na may control ka sa sarili at priorities mo. Ang subtlety ng frame mo ay mas malakas kaysa sa kahit anong flashy behavior. Reflection pause. Ang value ay hindi sa dami ng ginagawa o ipinapakita. Inuto ay sa kalidad
at sa paraan ng pagkakaroon ng kontrol sa sarili at sa situation. Pangatlo, emotional control at reflection. Ang tao ay natural na naakit sa emotional stability. Ang pagkakaroon ng control sa sarili ay hindi lang nakaka-attract, nagbubuild rin ng trust at comfort. Scenario, imagine a heated discussion. Ang lalaki na reactive agad ay maaring mawalan ng credibility. Ang lalaki na reflective bago magsalita, nagpapakita ng stoic composure. Hindi siya cold, aware siya at mature. Ang presence niya ay nagpapahiwatig ng security at reliability traits na mataas ang value sa adult relationships. Stoic perspective, bawat reaction ay choice. Hindi mo kailangang ipakita lahat ng nararamdaman mo sa bawat pagkakataon. Sa pamamagitan ng reflective pauses at deliberate reactions, nakakaproject ka ng wisdom at stability. Psychological reasoning, subconscious evaluation ng tao ay nakatutok sa emotional security. Kapag consistent at calm ang reactions mo, nagkakaroon ng subconscious trust. Ang tao ay drawn sa stability at reliability. Pause reflection, isipin mo, bawat pause, bawat calculated response ay nagpapakita ng inner maturity at grounded mindset. Ito ay mas malakas kaysa sa kahit anong flashy charm or exaggerated behavior. Pang-apat, value through action, not words. Hindi sapat ang salita. Ang action ang tunay na indicator ng value mo. Senaryo, sa dating, may lalaki na laging nagsasabi kung gaano siya interesado pero hindi consistent sa effort o behavior. Sa kabilang banda, may lalaki na tahimik, lang pero consistent sa actions. Nagpapakita ng effort sa subtle ways, sa social circle, sa work, sa personal goals. Ang impact niya ay mas malaki at mas matagal sa memory ng tao. Stoic reasoning, hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo. Ang quality ng presence at consistency sa aksyon ng natural na nagdadala ng influence. Ang tao ay naakit sa lalaki na may purpose, grounded, at consistent. Hindi sa instant gratification or verbal display lang. Reflection, pause, isipin mo, bawat choice mo at action mo ay nagsisignal ng value mo. Ang tunay na power ay hindi sa instant reaction kundi sa deliberate, consistent action na may long-term impact. Pang-5, self-improvement at personal growth. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagiging lalaki na naturally hindi matatanggi ng tao ay ang pagtuon sa sarili at personal growth. Hindi ito tungkol sa ego o pagpapakita lang sa iba, kundi sa tunay na mastery sa sarili at sa buhay mo. Ang lalaki na may sariling direksyon, goals, at purpose ay may aura ng confidence at autonomy na ramdam ng tao sa paligid niya kahit hindi niya ito sinasabi. Real-life scenario. Isipin mo ang isang lalaki na interesado sa isang babae, pero sa halip na ipokus lahat ng energy niya sa pagtutok sa kanya, siya ay may sariling routine, nag-e-exercise siya, may career goals at may hobbies. Kapag nakikita ng babae ang dedication na ito, nagkakaroon ng subconscious respect. Hindi niya kailangang sabihin kung gaano siya committed sa sarili. Ang actions niya ang nagsasalita. Subtle psychological reasoning. Ang autonomy at self-reliance ay natural na trigger ng attraction. Kapag nakikita ng tao na hindi ka dependent sa attention nila, para maging complete, lumalabas na ikaw ay stable at grounded. Ang subtlety ng independence ay mas powerful kaysa sa kahit anong flashy effort na maaring magpakitang tao. Reflection, pause. Isipin mo rin ang daily scenarios sa work o social circle. Ang lalaki na may clear growth mindset, nag-aaral ng bagong skills, at may healthy lifestyle habits ay naturally interesting. Hindi ito instant na wow factor, kundi long-term impression na kumakapit sa subconscious perception ng value. Extended example, sa dating situation, kung may lalaki na consistent sa sarili niyang path, may purpose, at may patience sa proseso ng relationships, nakikita ng babae na siya ay predictably reliable at emotionally grounded. Kahit hindi ka agad nakikipag-text, o nagpapakita ng sobra-sobrang effort, nararamdaman ng tao ang depth ng personality mo. Ang subtle growth na ito ay nagiging silent attraction. Stoic insight. Ang focus sa self-improvement ay hindi vanity o ego-driven. Ito ay internal work. Ang laki ng effect nito ay hindi agad nakikita. Pero sa bawat interaction, kahit maliit na gesture, ramdam ang maturity, depth at reliability. Sa ganitong paraan, nagiging magnetic ka sa natural at dignified na paraan. Pang-6,
Subtle influence at attraction. Sa huli, ang attraction ay hindi manipulation o gimmick. Ito ay subtle influence na nagmumula sa integridad, grounded presence at consistent action. Ang tao ay nakaka-notice ng detalye. Kung paano ka tumayo, kung paano ka mag-react, kung paano mo hinahandle ang stress at emotion. Ang maliit na gestures, eye contact, timing ng smile, calm tone, ay nagpapadala ng signal na ikaw ay may value at stability. Senaryo, sa isang social dinner, may dalawang lalaki na parehong interesado sa parehong babae. Ang isa ay over-communicative at over-eager. Ang isa ay composed, nakikinig, nagbibigay ng space sa babae, at nagpapakita ng subtle gestures ng interest, eye contact sa tamang oras, slight smile, calm tone. Pagkatapos ng gabi, sino ang naiwan sa memorya? Madalas ang composed at subtle na lalaki, hindi dahil sa magic, kundi dahil controlled presence, dignity at awareness. Psychological reasoning. Subconscious evaluation ng tao ay nakatutok sa long-term reliability at emotional stability. Ang lalaki na grounded, composed, at may purposeful actions ay naturally desired. Hindi ito mabilis o flashy. Ito ay slow-build influence na nagiging compelling sa long-term. Reflection pause, isipin mo, bawat choice mo, sa trabaho, social life, o dating is a silent message ng value mo. Hindi mo kailangang pilitin ang attention o affection ng tao. Ang presence mo, patience at dignified patience ay sapat. Ito ang real attraction na grounded at sustainable. Stoic insight. Subtlety at reflection ay mas powerful kaysa sa overt charm o over-the-top behavior. Ang tao ay drawn sa consistency, maturity at calm confidence. Ang bawat pause, bawat calculated response, at bawat deliberate action mo ay nagtatayo ng magnetic aura na hindi mo kailangan pilitin. Sa pagtatapos, isipin mo, ang tunay na influence at attraction ay hindi sa hype, gimmick o verbal display. Ito ay internal state, presence, consistency, emotional control, deliberate action, at personal growth. Ang tao na may ganitong frame ay naturally engaging at attractive. Hindi sa pilitan, hindi pilit. Pause reflection. Bawat kilos mo ay silent statement ng value mo. Ang calm confidence, grounded masculinity, at dignified patience ang nagdadala ng natural influence. Kahit tahimik ka lang, kahit simple ang gesture, nararamdaman ng tao ang depth ng character mo. Real-life scenario. Sa trabaho, social circle o dating, hindi mo kailangan maging flashy or overbearing. Ang consistent action, steady emotional control, at purposeful personal growth ay nagtatakda ng frame at nagtatayo ng respect. Ang subtlety, patience, at awareness ay mas powerful kaysa sa instant, shallow tactics. Stoic call to action. Kung gusto mo pang matutunan ang ganitong approach sa social dynamics at self-mastery, sundan ang channel o panoorin ang sunod na video. Hindi ito hype o gimmick. Ito ay grounded na kaalaman na pwede mong gamitin sa totoong buhay, sa lahat ng interactions mo, sa trabaho, at sa relationships mo. Pause, final reflection. Isipin mo sa bawat choice mo, bawat reaction, bawat action, ikaw ang nagsiset ng frame. Ang real influence ay hindi sa salita, kundi sa presence, integrity at consistency. Ito ang tunay na lakas ng lalaki na hindi matatanggi.